Welcome back to a series So What If? Even Marvel subscribed in today's video. Pag-uusapan natin itong bagong content ni Makagago What's Up Man dito sa isa niyang long-running feud kay Norman Mangusin. So nag-upload siya ng video about kay Norman Mangusin pero hindi po siya parang bagong new na nangyari kay Norman Mangusin kasi as we all know, wala pang update na malaki kay Norman Mangusin ng ilang araw na or ilang buwan na talaga mga kaunggoy. This is just parang gumawa si Makagago ng what if video, and marami po tayong matutunan dito and marami pong mga malulupit na sinabi siya dito, and I agree with a lot of the shit that he talked about dito sa content niya na to mga kaunggoy. So ang title ng video niya ay Norman Mangusin, Makinig Ka, and gusto ko yung concept ng video niya, gusto ko yung concept ng video niya dito kasi parang sinabi niya, what if hindi ginawa ni Norman Mangusin to or iba yung ginawa ni Norman Mangusin, yung mga what if scenario, parang in another universe kung ito yung gagawin ni Norman Mangusin. So pag-uusapan natin yun at hihimayin natin lahat ng to sa video na ito. So without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire, and welcome back to a brand new video dito sa Legendary Series mga kaunggoy. The Legendary Series, you know how it is mga kaunggoy, no? So, Makagago gumawa ng video nga. So, ito po yung video na yon, and marami po siyang nasabi na interesting dito, and hihimayin po natin yun mga kaunggoy. Okay, ito yung mga biggest what if na nangyari sa buhay ni Norman Mangusin, FLM or Francis Leo Marcos or blah 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 kung ano man yung totoo niyang pangalan or whatever, no? Oh! So, ang dami mga what ifs that ultimately led to Norman Mangusin's legal troubles, loss of platform, and basically parang yung downfall niya sa buhay. Kumbaga, if he would do other shit different, hindi magiging todo yung downfall niya mga kaunggoy, no? Kasi sobra yung downfall niya ngayon. If only you know mga kaunggoy, grabe, napakatindi ng downfall niya. Lagpas impyerno mga kaunggoy yung downfall niya, grabe mga kaunggoy, no? So, ito yung mga actually gusto ko like mga what if scenario to, like in another universe, like in an alternate reality. Okay, imagine nyo multiverse shit to. What if scenario, alternate reality, no? MCU, Marvel, multiverse mga kaunggoy. Okay, so in another universe, what if, ito yung mga what if, iba yung ginawa ni Norman Mangusin. So, pinoint out ni Makagago, isa sa mga biggest error na ginawa daw ni Norman Mangusin is bumigay siya sa social media rage bait ni Makagago. Makaunggoy? Duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan What if hindi na lang pinansin ni Norman Mangusin yung 4 na buwang content ko, mga kahombre ko, sa kanya? Or sa social media bait, mga kaunggoy. Kasi originally, ang unang ginawa ni Makagago kay Norman Mangusin is nag-post siya ng 4 na content na documentary style sa mga pinaggagawa ni Norman Mangusin, no? Yung nakulong siya, tapos yung mga sa OFW, yung issue niya sa OFW, tapos yung scam shit niya, yung mga iba't ibang nangyari sa buhay niya, mga kaunggoy. So, yun lang naman. It's not really a hateful video, mga kaunggoy. It's just a commentary, documentary series, mga kaunggoy, no? Parang yung mga napapanood nyo sa National Geographic or sa mga History Channel, mga kaunggoy, di ba? Halimbawa, pinag-uusapan yung history of World War II. Parang ganito lang din yon, like documentary lang. So, I think na wala naman talagang ill will si Makagago sa mga content niya na yon, no? So, yun mga kaunggoy, no? Kaso lang, napikon talaga si Norman Mangusin, and yung response niya sa mga video na yon, kung ano-ano. Uy, boss, tinira ka ni
Makagago. Hayaan mo siya, gago yun eh. Ba't mapapasinin yun? Wala akong pakialam doon, unggoy yun. Oo, ano ka ba? Eh, yan ang hanap buhay nun eh. Oo, yan siya nabubuhay. Subukan mong walang vlog yun, walang hanap buhay, hindi kakain yun. Pero duwag yun. Oo. Oo, ang tunay na matapang, dapat pag matapang ka, puntahan mo sa harapan ng bahay, doon mo hamunin yung kalaban mo. Kung matapang ka. Katulad ko. O, di ba nung pandemic, puta, sa harapan ng bahay, pinupuntahan ko lahat ng taong kinaasaran ko. Binibidyo ko sa harapan ng bahay nila. Ganoon ang matapang. Hindi yung ngaw-ngaw ka sa social media tapos ang layo-layo mo tapos hindi ka nagpapakita, di ba? Porket alam mong malayo ka kaya ang tapang-tapang mo. Ganoon lang yun. Kung matapang ka, eh di ano, di ba? Makaunggoy, duwag yan. Diyos ko, sampigahin ko pa yan. Pag nakita ko, pitikin ko sa ilong yan eh. And what I mean by kung ano-ano, talagang yung, alam mo yung mga over the belt, yung mga tipong over the belt talaga na pinagsasabi mga kaunggoy, pinagmumura niya si Makagago, gano'n, blah blah blah, which is actually medyo okay lang naman yung ginawa ni Norman Mangusin kasi nag-respond siya no? Nag-respond siya. So sinakyan niya yung hype. Sinakyan niya yung feud, no? Which is okay lang naman. Sa tingin ko, if I were in Norman Mangusin's position, I think I would do the same as well. Kasi halimbawa, may nag-call out sa akin na sikat, tulad ni Makagago, ganun. Halimbawa lang in an alternate reality. Halimbawa, kinall out ako ni Makagago or kung sino man yung mga commentary YouTubers dito sa Pilipinas, no? Kinall out ako, kinriticize ako, malamang sasagot din ako at gagatasan ko rin. Ano yun? Like, gagatasan ako ng ibang content creator tapos ako hindi manggagatas? Syempre, ako rin dapat manggatas din. So, I think okay lang naman yung ginawa ni Norman Mangusin na sumakay siya sa hype, sumakay siya sa parang kasi pinag-usapan siya ni Makagago, malaking platform, so sinakyan niya, which is okay lang yun mga kaunggoy kasi at the end of the day, kumita siya sa social media, YouTube AdSense, sa monetization, sa views, sa mga viewerships, no, mga kaunggoy, at nagkaroon siya ng social media presence, so okay lang naman yun mga kaunggoy, no? Kasi at the end of the day, pinirahan din niya yung sarili niyang shit, mga kaunggoy. Okay lang yun. Gagawin ko rin yun if it were the case kung nangyari din sa akin yun, mga kaunggoy, no? At sinabi ni Makagago doon, kung in-ignore lang sana ni Norman Mangusin yon, edi wala sana mangyayari na ganun, which is, I would argue na mas merong malalaking what if scenario pa other than this shit, pero sige, sama din natin yun mga kaunggoy. Okay, ito yung gusto ko, ito yung paborito ko sa lahat ng mga sinabi ni Makagago mga kaunggoy. Ito yung gusto ko. What if tinanggap na lang ni Norman Mangusin yung suntukan, yung boxing match? Ito ang aking hamon sa'yo, FLM. Sabi mo, matapang ka. Gusto mo, bugbugan tayo sa loob ng ring. Wala akong ensayo, ang tabako, look at me. Literal, magarap tayo sa ring. Suntukan tayo. Magdamag. Tignan natin kung sino ang unang babagsak. Gagawa ako ng mismong event. At kung okay ka dito, sumagot ka. Tingnan natin kung papayag ka. Gagawa ako ng fight card. At tayong dalawa ang main event. Kasi nagkahamonan sila, 'di ba? Hinamon sabi ni Norman Mangusin, matapang siya, susuntukin ko, bubugbugin ko si Makagago, ganto, ganyan, bla bla bla. Tapos si Makagago sumagot, sabi niya na willing daw siya makipag-boxing, willing daw siya makipagsuntukan kay Norman Mangusin, willing daw siya na ibalik ang Battle of the YouTubers. Actually, nung nangyayari yan mga kaunggoy, while I was watching that shit, medyo na-excite ako. Kasi, ibabalik ni Makagago ang Battle of the YouTubers nung time na yun, Kasi, ibabalik niya yung Battle of the YouTubers. Holy shit! Think about it. The amount of content that can be made from that shit. Yung content, yung controversies, yung trending, yung hype na pwedeng mong gawin, na pwedeng mong sakyan during that Battle of the YouTubers shit. Iniisip ko yung ad revenue na pwede kong makuha dito, mga kaunggoy. Kaya medyo na-excite ako. Pero, na-excite din ako kasi, if babalik man yung Battle of the YouTubers, tapos, may magsasabi sa akin na, "Oy, Manong Jaire, gusto mo bang lumaban?"
Yes, of course! Kung babalik yung Battle of the YouTubers, talagang lalaban ako dyan, mga kaunggoy. That's basically, you are getting paid to punch someone in the face. You are getting paid para makipag-trash talk, mga kaunggoy. Tapos isipin nyo yung hype, yung sponsorships na pwedeng mangyari, no? Yung social media engagement, nagkakasagutan kayo. So, syempre, yung views niyan, yung hype, sobra-sobra mataas, mga kaunggoy. So, totoo talaga, ang tanga, sobrang tanga ni Norman Mangusin dito na dinecline niya yung laban, mga kaunggoy. Ang tanga-tanga talaga ni Norman Mangusin dito kasi, 'di ba, nag-propose si Makagago, "Oy, Battle of the YouTubers tayo, boxing, suntukan, ganto, bla bla." Tapos eto naman si tanga, si Kulaong, sabi niya, "Ayoko ng boxing, gusto ko saksakan, gusto ko suntukan na ganto, ganyan, bla bla bla." Kaso lang, itong ginawa niya. 3 set tayo. 3 set. Una, boxing. Sumunod na set, saksakan. Yan ang mga gusto kong laban. Talagang magkaalaman ng tapang. O pwede na yan, 2 set. Wala nang barilan, saksakan na lang at saka boxing. Doon sa saksakan, 5 minutes. Pag parehas tayong buhay doon sa 5 minutes, tigil na. Yung suntukan, 5 minutes din. Mauna muna yung suntukan, 5 minutes. Tapos doon, isa pang round. Talian tayo sa bewang, saksakan tayo, 5 minutes din. Pag nakaligtas tayo parehas, amanos na. Ganon, parehas tayo matapang. Matapang ka na nung, papalakpakan na kita nung, matapang ka. Alam niyo mo kung ano-anong shit ang mga pinagsasabi ni Norman Mangusin, ginagamit niya yung katangahan niya. He should have just accepted the boxing match kasi here is the thing, everybody wins. Everybody wins. And I would argue na hindi ganon kalala yung magiging downfall ni Norman Mangusin kung tinanggap na lang niya yung boxing match at hindi na nag-resort dito sa mga pikunan, nakasuhan or saksakan, ganito, bla bla bla. Eh di sana, kung tinanggap na lang niya yung challenge for Battle of the YouTubers boxing, ayun na yun. Tapos sinabi pa ni Makagago dito, if Norman Mangusin would accept that fight, it would have yielded millions of pesos, not only in sponsorships, talent fees, social media hype for all parties, mga kaunggoy. Millions of pesos. Mas malaki pa ang kikitain. Overall, mga kaunggoy. Hindi pa to, like isipin nyo rin hindi pa to counted yung mga hype nyo, yung pang-hype nyo, diba? Kasi diba nagkakasagutan kayo online, mag-hype kayo, ganon. So isipin nyo, yung perang kikitain nyo during the hype. Kasi syempre hindi naman suntukan agad the next day, hindi. May build up yan. 1 month, diba? Usually 1 month preparation yan. So within that 1 month, there is a shit ton of content that you can do. Marami kang content na pwede gawin within a span of 1 month during the hype. So during the hype, kumikita na kayo. Wala pa dito yung sponsorships, wala pa dito yung talent fees, at yun na yun, mga kaunggoy, isipin nyo. Grabe yung missed opportunity ni Norman Mangusin. If I were in Norman Mangusin's shoes, I would accept the fight. No ifs, ands, or buts. No? Kasi, isipin nyo, tanggalin na natin yung isip na, masusuntok ako sa mukha eh. Tanggalin nyo sa isip yon, isipin nyo na lang yung kikitain nyo. Millions of pesos, talent fees, sponsorships, yung hype sa YouTube channel nyo, isipin nyo yan lahat, mga kaunggoy. It is, despite getting your ass kicked, worth it yung perang kikitain nyo, mga kaunggoy. I would argue that shit, no? So, sayang talaga, no? Like, grabe. Business opportunity sana to. Instead, yung mga kasuhan na bullshit na yan, yung litigation, it sucks, mga kaunggoy. Puro kasuhan na lang. Corny, mga kaunggoy. At least, ito, may entertainment, mga kaunggoy. May hype, may entertainment. And plus, hindi lang sila kikita dito. Pati yung mga commentary channels, kikita din dito, mga kaunggoy. So, everybody fucking wins. And plus, syempre, ako, si Manong Jaire, sasali din ako sa Battle of the YouTubers, di ba?
Ngayon, it really depends on who I'm gonna fight, mga kaunggoy, no? So, ayun yun. Pero, I remember a time, no? Actually, originally, mga kaunggoy, sasali talaga ako sa Battle of the YouTubers noong 2022 talaga, no? Totoo po yun. Isa lang ang kahinaan ko. Hindi pa ako naliligo. Okay mga kabakal, siya si Kapitan Tutan. Parang rated PG mga kabakal yung kanyang superhero name, pero kung yan ang kanyang gusto at i-approve ng Battle of the YouTubers, why not? At ang isa sa nagustuhan ko sa tao na to, mayroon na siyang karakter mga kabakal. So for me, ang sagot ko sa'yo, Kapitan Tutan, hindi ko pwedeng sabihin magkasunod at mabilis dahil tayo ay mababan sa YouTube. Baka ma-demonetize pa ang ating channel, kakagawa ko lang nito. Ang sagot ko sa iyo, Kapitan Tutan, kailangan ko talaga maghintay ng mga 2 segundo bago ko sa sundan. Yes, pasok ka na. Pasok ka na sa Team Captain Barbell. Ako ang magmamanage sa iyo. Sasali sana ako ng Battle of the YouTubers, kaso nag-back out daw yung parang funder nila or yung parang ano tawag dito, yung investor nila. So ayun lang, it is what it is, mga kaunggoy. Sayang. Pero ayun nga, sana talaga na ibalik yung Battle of the YouTubers kasi nakakamiss din yung Battle of the YouTubers, no? And knowing the shit that I know now, na medyo marunong na ako makipag-boxing at medyo marunong na ako ng basic MMA, hell yeah! Sige, Battle of the YouTubers, let's go mga kaunggoy. Sa totoo lang, no? Okay, moving on. Another what-if scenario, mga kaunggoy. Actually, hindi ito what-if no? So, ito, what if hindi na lang napikon si Norman Mangusin? What if hindi na lang napikon si Norman Mangusin at tinanggap yung suntukan? What if hindi na lang siya nag-file ng kaso? Kasi sa mga hindi po nakakalam, kung hindi nyo alam yung Makagago versus Norman Mangusin lore, ang original shit na yan talaga, si Norman Mangusin yung unang nagkaso. Bakit? Kasi tanga siya. At saka pinairal niya yung pagiging pikon niya. So napikon siya kay Makagago, yung trashtukan, bla bla bla. So ang ginawa niya, nag-file siya ng kaso kay Makagago in several provinces, no? Ang dami, like, ang problema pa nito, nag-file siya ng kaso sa iba't ibang mga probinsya. Isabela, La Union, Ilocos Norte. Parang, what the fuck, man? Bakit iba-ibang probinsya yung pag-file mo ng kaso? What the hell is this shit, mga kaunggoy, no? Although, hindi natuloy yung mga kaso na yon kasi nga, lack of insufficiency of evidence, mga kaunggoy, no? At dahil doon sa mga kaso ni Norman Mangusin, dahil tanga si Norman Mangusin, dahil sa mga shit na yon, si Makagago gumante kay Norman Mangusin. Gumante siya, kinasuhan din niya si Norman. Kinasuhan niya si Kulaong. Yun yung nag-lead sa mga, di ba, yung nahuli siya, nawaran siya, ganon, mga kaunggoy. Yun yung storyline talaga na nangyari, mga kaunggoy. Which is a shame. It could have been better. It could have been better for all parties. Kaso pinairal lang ni Norman Mangusin yung katangahan niya. Yung pagiging ob-ob niya. Sa totoo lang, mga kaunggoy, what the hell, man? Sayang talaga, no? So, ayun. Dahil sa mga kasuhan na yan, nandito na tayo ngayon. In the present day. Ngayon, if you would see Norman Mangusin, nasan siya ngayon? He's not making any videos. Hindi siya nagpapakita sa social media. Like, mga stolen photos lang ang nakikita natin kay Norman Mangusin, no? Wala siyang live, wala siyang content, wala siyang video, no nothing. Complete social media blackout or basta hindi siya nagpapakita sa social media whatsoever, mga kaunggoy. Bakit ganon? Hindi ko alam. Baka nagtatago. Ewan ko sa kanya. Bahala siya doon, mga kaunggoy. Ngayon, if you would see, no, grabe yung hype noon ni Norman Mangusin, di ba? Sobrang energetic ni Norman noon, di ba? Sobrang aggressive niya noon. Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Tapos, after niya makulong, wala na. Finish na. Parang natanggalan siya ng bayag, no? Actually, there's no other way of
I can't find a better way of describing this shit. Pero kung ikukumpara nyo si Norman Mangusin noon na sobrang agresibo at si Norman Mangusin ngayon na nawalan ng bayag, naputulan ng bayag, at ayun mga kaunggoy, grabe yung contrast ng ano nila. Grabe yung contrast ng energy at yung overall mentality niya mga kaunggoy, no? From being an arrogant piece of shit to now being I don't know, a frail old man, mga kaunggoy. Feeling ko dahil na-stress na siya sa mga nangyayari sa kanya, mga kaunggoy, kaya mas lalo siyang nagmukhang matanda, mga kaunggoy, no? So, what is the lesson to be learned here? Ito yung maganda sa video na to. Si Makagago, meron siyang sinabi na si Norman Mangusin, nagkaroon siya ng matinding downfall. Talagang lagpas sa planet core, lagpas sa impyerno talaga, mga kaunggoy, yung downfall niya. The reason why sobrang lupit ng downfall niya is because napikon siya. Yun na yun. Napikon siya. At sinira niya yung sarili niyang rule eh. Kasi, naalala niyo yung clip ni Norman Mangusin na ano yun? May sinabi si Norman Mangusin noon eh. Oh, paglaban social media lang. Wala yung ganto ganyan. Tandaan nyo! Ito ang sinabi niya. Oh, yung advice ko sa yan, Makagago ha, advice ko. Pag ang laban ng social media lang. Ikaw ang nagsimula ng social media, tapusin mo sa social media. Eh yun nga lang, kinain din niya yung salita niya, mga kaunggoy. Ayun, napikon, nagkaso, ayun, downfall tuloy sa kanya, mga kaunggoy, no? And now, it's personal between the two of them, mga kaunggoy. It could have been better. Isipin nyo yung what if scenario, mga kaunggoy, no? Mas exciting sana to. Yung hype, suntukan, boxing. I mean, isipin nyo, nung nagkaroon sila ng feud, si Makagago at si Norman, nung nagkaroon sila ng feud, sobrang hype. Sobrang lakas ng pangalan nila pareho. Everybody was talking about this. Everybody was making videos about this. So, isipin nyo yon. If you would translate that to Battle of the YouTubers at maglalaban sila sa boxing ring, sayang yung hype, sayang yung millions of dollars na sana kinikita nila, mga kaunggoy. May sinabi pa nga si Makagago na yung isa sa mga yung i-earn ng event na yon is mapupunta rin sa charity, mga kaunggoy. So, sayang din, no, mga kaunggoy. And plus, baka dahil pagbalik ng Battle of the YouTubers, baka magkaroon na naman ako ng motivation na mag-training ulit ng malala sa boxing at sa combat sports if babalik yung Battle of the YouTubers. Ayun, mga kaunggoy. So sayang din, what if scenarios. May what if scenario din sa akin and many other people, mga kaunggoy. Pero yun lang. Kaso lang, we are in this universe. Nandito tayo sa universe na to, mga kaunggoy. Maybe this happened in another multiverse. Pero ito, iba yung nangyari dito sa universe ngayon, mga kaunggoy. So, wala. Finish na si Norman, mga kaunggoy. He just ruined his life, mga kaunggoy, no? It's over. Finally done. Finally over. Wala na. He's done. So, ayan mga kaunggoy, ano masasabi nyo sa lahat ng to? Like, ano masasabi nyo? Napanood nyo ba yung video ni Makagago? Napanood nyo na ba tong video na to? If so, comment down below. What are your thoughts? And that's the bottom line, because Manong Jaira said so. I gotta head out.